Hindi ko alam kung ano ang inyong personal opinion sa mga bagong tiyaga. Ate? Hindi ko sigurado. Siyempre, may kanya-kanya tayong opinion pagdating sa area niya. May iba na nasasabi na dapat lang ito sa kanila. Pero stop, isa sila. Iba naman nasasabi, hindi yun dapat lagi sunod. All those kinds of arguments. Pero tingnan natin, ano yung sinasabi ng Biblia? Kasi we can all have opinions, but at the end of the day, bilang mga Kristiyano, we are Christian Orthodox, we go back to what the Bible is telling us regarding social issues. Bilang social issues, all areas in our life. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko tanongin yung opinion niyo. Dito sa amin, wala naman kami ibang pag-web na opinion. Sige, open tayo to receive what you think, mas tingin nyo yung tama, mas tingin nyo yung dapat, or hindi man sigurado, pero sa tingin nyo, medyo may idea kayo na I think this is siguro much better situation. So sa pangyayari ngayon, sa nangyayari sa kanila, yung 19 na namatay, ano ang masasabi niyo tungkol sa whole situation? May gusto kayo i-share. That's a good perspective. No? It's a tragedy kasi most of what's going on, hindi lang sa NPA. War in Iran, war in Russia, yung mga sundalo na nalilit na mga mamamayan na namamatay ay actually casualties na of decisions na ginawa na hindi naman sila yung may gawa. Pero kung sino yung anak ko sa puso. So that's a good perspective kung paano natin tingnan. It's tragic to see young people dying for what we can say parang worthless na purpose. No? Dahil may mga personalities and interests yung kanilang pagiging kasama doon sa organisasyon nila. Other opinions, other ideas. Sino bang may ibang gusto ko share? Dito sa amin, pinag-encourage talaga namin open, what's your opinion on things, hindi na namin pinigil. Pero kung meron kayo gusto ko share sa inyong side, ano pa paano yung nakikita? Kasi it's very important sa mga kabataan, especially sa mga military, lalo na maraming college students na maaaring, di ba? Sa mga school video, may mga ganyan din na influence na pwede na-rise. Paano mag-respond? Paano tayo mag-act sa ganyan situation? Yes, do you want to share anything more? Going on. Meron po series. Nag-take po mga ito na public administration. Yung nangyari po, itignan ko siya na may mga palpak po talaga sa polisiya na pinapatulan ng gobyerno natin sa taas. May mga mali talaga na mga projects, mga tao, mga order na binababa po sa atin para sila isang tao yung mga tao. Pero tayo bilang mga estudyante, bilang mga citizen, dapat may mga gano'n na may mga gano'n na orders ko na tinatapa. Alam naman natin na may mga tao patang tinuwa lang sila tayo para sumunod sa mga gano'n. Pero dapat matuto pa rin tayo na mag-criticize sa pamamahala. Kasi yun ang naman yung pagkatuwa natin bilang mga
Hindi, mali naman yan. Mali naman yan. Kaya sila namatay. Hindi na tayo hindi na tayo mag-release. Dapat may sarili pa rin tayo. Kailangan natin, sabayan, pag-aralan. And tingnan natin talaga, magkaroon tayo ng objective at least sa aking side. I don't know if you agree and we're open to questions and suggestions din or opinions pa rin. Pero para sa amin, bilang Kristiyano, there should be an objective truth. Ibig sabihin, hindi subjective. Ibig sabihin sa objective truth, meron kang iisang kapatuhanan na doon sa aking conviction and I believe this is what every citizen of the Philippines and all around the world has to exercise ay dapat meron tayong sinusundang moral structure. Meron tayong standard of morality. Kasama ko pa. Okay. So, actually, that's actually a good perspective. Hindi pwede oo lang tayo ng oo. Sa kung ano yung sasabihin ng gobyerno din, kahit mga leaders pa natin yan, kahit sila yung namumuno, o kung sino man yung may authority over us, hindi pwede tayo o mga kaibigan natin, kasi man, oo lang tayo just for the sake of agreeing. We have to be very mindful na dapat meron tayong personal conviction. Pero at the end of the day, yung personal conviction natin should reflect what the scripture, the words of God, is telling us. So, aralin natin ngayon. So, ang lesson natin will focus on activism, communism, and the gospel. Okay, parang dito na lang. Activism, communism, and the gospel. There are 3 verses na babasahin natin. Kasi importante ng 3 verses in application. Sabi sa Mark 12 verse 17. Say properly sometimes. Mark 12 verse 17 sabi, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Sa Tagalog, ibigay mo para kay Caesar. Si Caesar yung kanilang emperor that time. Kanilang hari o presidente. Ibigay para kay Caesar, yung para kay Caesar. At ibigay sa Diyos, yung para sa Diyos. Okay. Sa Senator. Start. Sit there. I want you to. Isa pang verse, Exodus 20 verse 15, sabi, you shall not steal. Isa to sa thou shall not steal. Huwag magnakaw. Last verse, 2 Thessalonians 3 verse 10. For even we were with you, we would give you this command, sabi ni Apostle Paul. If anyone is not willing to work, let him not eat. Kung meron tao na hindi willing magtrabaho, huwag siyang kakain. Okay, before we start the social part, maraming salamat kayo sa araw ng sa amin. Maraming salamat Lord sa lakas na binigay sa amin, sa kaligtasan na binigay sa amin na parating kami ng safe dito, nakapag-training kami ng safe Panginoon, wala naman ng injural report. Maraming salamat sa bagod, sa pagkagsakit. But God, right now, as we train for our physical body, help us train our spiritual body ng Lord. Especially sa issues na mga nangyayari sa ating society, help us to understand how we're going to respond, act towards these situations in the light of your word, in the light of the gospel. Kaya pahalang muna sa amin, magbigay ng wisdom sa amin sa study your word sa prayers. Amen. Okay. So, alam natin na pinagtuturo namin, maalala nyo, pinagtuturo namin ito na ang Diyos ay sovereign. Sabihin ng sovereign ng Diyos ay siya yung
Reformed theology, rooted in the sovereignty of God and the authority of Scriptures, views both radical political activism and communism through the lens of biblical truth. Kailangan pag i-approach natin ang communismo, which is yung mga everyday communism, o mga activists, yung mga in the lens of salita ng Diyos. Dapat doon natin tinitingnan. Ito ang problema. Ang communism ay ideology na fundamentally sabihin founded, structured sa atheism. Sa paniniwala na walang Diyos. Ang pinakasikat na communism ay si Karl Marx. And kung alam nyo yung history nun, hindi natin pupuntahan, hindi maganda ang naging nangyayari. Nag-push si Karl Marx ng communism, imbis na umayos, ano ba ang pinapromote ng communism? Kaya yung binasa natin kanina sa verse ay thou shalt not steal, diba? Huwag magnakaw. At yung sumunod, kung sinong ayaw magtrabaho, huwag pakagin. Sa mga binasa natin na verse. Tapos, render to Caesar. What's to Caesar? Sabi sa Mark. Sabi ni si Jesus Christ mismo, sabi ko, and to God who's God. Si Karl Marx, nung nag-set siya ng communism, doon sa kanyang pinasya ng communism, ay, if you're gonna search, hindi tayo ngayon. Hindi maganda yung nangyari. More deaths, mas maraming namatay, mas maraming naghihirap. Bakit? Because the idea of communism, or I think sa society natin yung tinatawag na socialism. I'm not sure, but socialism. Ibig sabihin, yung mga mayayaman, yung mga kaya, magiging pantay ang kanilang properties, pagmamayari, doon sa mga mahihirap. So, isi-share. Actually, yung idea ng 4Ps, idea ng 4Ps ay medyo inspired sa idea of socialism or sa mas deeper ay communism. Ibig sabihin, kahit hindi nagtatrabaho or at least less yung kanilang effort, yung mga nag-effort ng more at kumita ng more, mag-share dito sa mga less. Sa tingin ninyo, is that a good idea? For example, ako ay nagtrabaho ng 20 hours sa isang araw. Grabe. 20 hours. Sabihin natin, 20 hours ako nagtrabaho sa isang araw, so sumweldo ako na para madali na lang. 20,000. 1,000 per hour. Sabihin natin na. Tapos, si Bitcoin, nagtrabaho lang ng 6 hours. Kumita siya ng 6,000. Pero ang idea of socialism or communism, dapat pares. So yung kinita ng 26,000, paghahati na natin. Think 13,000. 20 hours ako nagtrabaho. 6 hours. I-connect na natin sa binasa natin. If anyone is not willing to work, let him not be. Tuloy natin. Communism ideology is fundamentally atheistic. The idea of communism, karamihan sa mga communists, they don't believe in God. Tingnan natin. It denies the Creator, rejects the reality of human sinfulness. We call it total depravity. And seeks to build utopia, alam niyo yung utopia, parang isang society. Parang isang national situation, societal situation, na ang term dito class warfare, hindi na ito mga activists or mga communists. Wala si Paul kanina, pero sinare natin na that's actually a very good perspective as well and position na we have to have
We have to have opinion, and we have to have our own convictions when it comes to things. Tama yun. I agree. Sa corrupted society natin ngayon, kung gano'n corrupt ang ating government ngayon, with all the flood control projects, billion na wala, yung presidente natin, adding, kung ano pa, violence is very prominent sa lahat ng klase. I'm not singling out mga government officials, pero lahat yan sila merong negative side. We have to have our own convictions and opinions, and we have to learn to voice it out, to speak up. At the end of the day, we are the society. Tayo yung mga nagbabayad ng tax, tayo yung suspenders ng nila. We have to give our opinion, kaya sabi ko mga kanina, but our opinion should be based in the standard of an objective truth. Kailangan, nasa standard siya ng katotohanan. Ano yung katotohanan na yun? In the Christians, the only truth that we believe in ay salita. Eh, paano yung science? Siyempre, paano yung mga bagay na yan? Yes, actually, theology is very, the study of theology is also very challenging. May tinatawag na creation science. If you're aware of that, I'm very, hindi man ako very knowledgeable, pero I'm a big, ako ay malaki. Mahilig ako mag-aral. Creation science. Relating science into theology. Hindi dahil pinipilitan ko because science is based on the reality that the Creator created things, not how complicated. Sa kanila natin tayo, hindi ba tayo sa complicated? Sabi dito, seeks to build a utopian and communism to class warfare, envy, and the abolition of private property. Kasi sinasabi ng mga communist, ng mga komunista, dapat wala. Dapat kung pareho lahat, kung mayroon mo, kung mayroon mo din. If you're gonna look at it, it sounds dumb. Pero meron talaga sunod ko ka. Para doon lahat, fair. Pero in reality, marami din na hindi ito practice ng fairness sa kanila. If you're gonna study more and research more, yung mga communists ay kilala in being bullies. And kahit yung mga tama naman si Paul, ang ating government ay minsan ito-practice din ng mga hindi makatao mga bagay. I'll agree with that. But when it comes to communism and activism as well, especially APLP, ako personally, sharing aking personal conviction, I see them as terrorists. So, because of what they're doing, I know people, I have relatives that are actually entities. And they're telling stories, nasabi sila ng stories sa amin, alam din natin talaga yung evil side. Sabi ko ba, one of our members here, ay actually, sa church natin dahil medyo successful naman yung business, ay nabiktima ng mga NPA, created, kaya bigay ng pera, kasi pinakot siya ng NPA. So, we can see evil in anywhere, both sides of the story. Pero, again, we have to position ourselves in a place where saan yan eh. Ito. Right? Probably, history shows its truth. Clearly, poverty is what is experiencing in our hearts. And the death of millions under godless regimes. Usually, mga communist countries, what the, Wala po kayo siya, pero malapit siya. Okay. May pinapalo sila naman kasi yung leader nila sa mga kaisip. I don't think they see him as God. Ay,
ko yung pag-stress eh. I mean, leader siya. Sige ba? Leader yung Yun po, parang gawin ko yung Supreme leader po yung tawag doon. pero may spiritual aspect. So, doon yung hindi nakalagay sa adaan kung bakit dapat merong picture ni King. Yeah, pero I think hindi in a spiritual sense. Parang hindi siya tinitingnan as may miracle, may power, may isang magic power. Hindi siya God sense. Pero may highly respected ka. Very highly respected. Kailangan siya respetuhin sa yung leader. Kailangan siya yung leader. I don't know. Don't correct me if I might be wrong. Pero I think ganun siya. And you can consider yung position na yun na tyrannical or if they have the dictator. Russia is communist. I don't think that. Dati. No, Soviet siya. Soviet pa sila. God bless. Hanggang ngayon naman, marami pa rin, pero I think infiltrated na rin ng maraming Christian. May mga missionaries ako pinadala na sa Russia. So, hindi naman na masyado yung Russia. Pero, everyone that practices communism, ito yung problema. Maraming normally poor, poverty. Tapos, yung sense of morality na kasi nila, magulo. Walang objective morality. Walang iisang morality. So, sa kanila, kung ano yung mag-work sa akin. Have you heard that? Kahit kung pag nakakal sa mga atheists, yung sinasabi nila, what applies to me? Kung ano yung mabuti para sa akin, yun yung gagawin. Mabuti para sa aming community, yun yung gagawin ko. So, like yung challenge sa kanila, so pag mabuti sa inyong kumamay ng tao, kasi makakabuti sa inyong society, okay na kasi. That's morality you get accept. And of course, marami sa kanila will differ. Yes, but that will be inconsistent. Kasi sabi mo, gagawin ko sa inyo. Kung para sa akin, di ba? Halimbawa, ako, makakabuti sa akin, sa aking pamilya, nakawag din ako, gagawin ko na. Yun yung nakakabuti sa pamilya ko. Diba? Nakawag yung pera mo, kasi nagugulong na, wala kong gagasuman ako eh. Yun ang mabuti sa akin. Is that a good standard for us? No. So tayo mga Christian, at least tayo mga Christian dito, we hold on a particular standard of morality na nasa Biblia, which is stealing is wrong, hating someone is wrong, murdering someone is wrong. You know this. Learn natin yung suspect natin. So we hold on to that standard. Tingnan natin na yun, paano natin tayo mag-respond sa communism. Sabi dito, it replaces the kingdom of God with the kingdom of man. Yun yung problema sa communism. Yan. Yan. Ito yung difference. Kasi sabi ko kanina, yung ako nagtrabaho ng 8 hours, kaya ako share din yung mga nagtrabaho ng 6 hours. Meron kasi sa Bible, sa Acts, na pinag-share sila ng kanya-kanya ng mga bagay sa isa't isa. Share sila. So marami sa video, sabi ko naman mag-share. Pero, ang sabi ko, but this was voluntary. Voluntary. Yung gusto mo. Hindi ka naman pinilit. Yung kapatid, nakita ko may mga nailaran ka, may problema ka. Share ako sa'yo. Ang problema sa communism, this is force. You have to. Kailangan yun, para sa purpose niya. Baka na, against, hindi na yun lang, bumulong sa Manila, but I don't think that's the best solution sa kaya. I think give them opportunities. That's it, work. Hindi ka kasi makapagtrabaho. Bakit naiiwala, nakakamadyo. Diba? Nakakapag-coaching, nakakainom, nakakapag-bisyo, tapos hindi makapagtrabaho. Nakikita naman sa social media, yun sa social media. Pero kahit sa labas, yung mga construction worker, walang kamay. Yung mga tatrabaho, walang kamay. It's not a reason, tapos, bibigyan sa things, hindi lang kasi bayan. I don't think that's the best solution. Give them opportunity, let them work. Kapag sabi na Biblia sa kanina, kung sino hindi nagtrabaho, pupakainin. That's just the reality. I tell you, this is just my stand. You can talk to me after, kung hindi tayo convinced. This is just my stand. Our society is going to be better
patanggalin natin yung paglilimos. It's not bad. Tulong again. Nakita ko pa yung mga kailangan. Ito ko na nga. Nagtrabaho na lang siya. Pero talaga hindi ni mami. Nagkaroon ako ng partner. Isobra ko na ako siya. Walang it's actually really good. That's what the Bible is telling us to do. But if society and government is going to force us to do it, that's socialism. That's communism. Ano mangyayari kayo? Hindi na nagkaroon pero nabibigyan. Sila yung ang hirap yun. Parang, yun yan, you work hard. Tapos, yung mga tambay, yung mga anak na anak, nakadero. Nakarimban. Diba? Yung mga nagtatrabaho, hindi makapag-care sa kanila. Spirit ng naman. Again, I think that reflects yung biblical truth na yung equality hindi applicable na kung sino yung work harder, ibibigay niya. Ang totoong equality is, I work hard, you work hard. Para pareho tayo. So, paano tayo yung tutulungan? I'll give you opportunities. Diba? I'll help you. Tulungan na, naman ka sa kumpanya mo. Tulungan kita kumangat. Mag-employ siya. Pero you work, hindi yung nanangan. Tapos, ang magsasuffer, yung iba, even the Bible teaches that principle. So we have to be careful what we accept sa atin. Hindi na may iwala. Sige, pakikarin mo lang. Sabi ito, ito na tayo. Sabi ito, true justice flows from regenerate hearts transformed by the gospel, not top-down revolution. Modern activism often elevates social causes, identity, or justice movements above the proclamation of Christ crucified. This is the problem. Kami tayo mga Kristiyano, we believe that the only solution in morality in society ay the truth of Christ. And the morality ay tinutukoy ni Kristo sa atin. We believe na yun yung magbibigay sa atin ng foundation. How we live. Be givers. Maging sacrificial. Love your neighbor. All of this tinuro ni Kristo. Ang problema, ang activism, most of the time, ang tinuturo nila, let's rebel against the government. Ang pinopromote ay hate more than yung changes talaga. I don't mind kung may mga nagpo-push kasi ako, I agree na dapat to speak up. Pag dahil sa corruption, I personally speak up sa corruption. So I speak when there's corruption. Pero we need to speak up in the lens of
which is ang salita ng Diyos. So, optimism, kita po siya natin. Optimism becomes idolatry when it promises earthly paradise with all it is, or when it refers to worldly ideologies, only Karl Marx. So, our primary calling is the Great Commission. Make disciples, hindi kailangan maging activists, fight against government. If we make disciples, if we preach the word of God, if we teach morality sa mga tao, kahit sa government natin, yung ginagawa yung top pessimism, ini-infiltrate ng mga government offices natin at nagtuturo ng martial arts sa salita ng Diyos. We're hoping na ma-share natin yung biblical morality sa atin. So, Reformed Baptist emphasizes efficiency of scriptures in the local church. We pursue holiness, family, discipleship, church faithfulness, and neighborly love. Do we really want to be fair and equal sa isa't isa? Let's practice godly love para sa isa't isa. Hindi unfairness or katamaran o yung mga bagay na ibang ideology. Sabi ito, and trust in His providence rather than human system. Magsiwala sa Diyos kaysa sa sistema na kaya natin gawin. Envy is sin. Ito ang problema sa idea ng communism. Kasi kung sila meron, pwede wala. Envy is sin. Exodus 20, do not envy. It's a sin. Back by any means. Magnakaw. Kunin niyo sa kanila na kayo consider that theft. Yung nagtrabaho, kukunin mo, i-enforce mo, dapat. Yung nagtrabaho mo, meron ka pa-share. That's actually theft. That's actually magnanakaw. Yung pinaghirapan niya, ito ang mga ginagawa. Violence, God's law, the gospel, not activism or ideology, is the true power of change. So, salita ng Diyos, the reality of Christ, at yun yung totoong power of change. If we want change, this is what I believe. And again, I can discuss anytime, even one time, message, no, why I believe these things. Now, I believe that the change that we are looking for sa ating society, sa ating country, will come from if we push godly moralities sa ating society. Godly manhood, godly womanhood, at lahat ng tuturo is Kristo sa Diyos sa ating. Imagine, you give respect to your neighbors. You do what you want. You work hard. Kasi ito po kami fair. You be fair. Do not lie. Do not steal. Do not commit adultery. Diba? Imagine, walang mag-cheat. Walang commit adultery. Walang magnanakaw sa isa't isa. Walang corrupt. Walang magnanakaw sa isa't isa. The Bible teaches that. Love your neighbor. If anyone needs help, help him. Extend help to him. Diba? Kung gagawin natin lahat to, yung godly morals sa ating society, don't you think it's going to be a better society? I think it is. Kaya I think the solution to our society's problems, corruption and everything, are godly morals. Wala na ito. Aside from that, yung ibang mga solution, I think panakapal na. Kami natin, katulad yan, 4 weeks, hindi sila magtrabaho. Hindi na kayo magtrabaho. Kapala na rin ayuda. Look at the first world country except US made kasi US started to collapse started damaging corruption. But I think Finland and other Switzerland, other first world countries, yung kanilang pamamalakad sa kanilang society, yes, they support it. They give to the poor there as well. Pero hindi sila, they encourage them to work. Ay, wala ka kapatid, sakali ka lang tulog, balik ka dito. Maglinis ka ng yard ko, sweldo ako ng pagkain. O bukas, hindi ka naman sa kakaptahin natin, gawin maglinis ka na. That's a good society. That's a good society. Walang arkabyado, everyone is working for their own works. Ito yung kasi nga, the desire to get more, ito yung kasi problema. Kaya ini-envy naman ng mga communists, yung mga sobrang yayaman, kasi dahaman din naman. Yung mga politicians, yung mga kriminalyo, kung baka pagkamsam ng mga lupain, dahaman din naman. So walang, at both communism at ating government
they both are practicing unbiblical morality. Yung walang kakontentuhan, lahat ng greed is sin as well. Dito naman sa kabilang side, ay hindi naiinit naman doon. Pagpatayin natin. Huwag kayo masyadong maggahaman. Maghangad na lang. Huwag niyo kami lahat ng mga lumain, ng mga aglabihan. Give opportunities for other people. Don't give them money. Just give them opportunities to farm or to do all these things. Imagine, mas papatay. Of course, may mga mayayaman pa rin. Yung mga mas lesser, pero everybody's gonna be given opportunities. And I think that's going to be a better user society. Hindi kailangan socialism. Again, this is just me. And how I interpret the word of God is very accurate to what the Bible is. Any more questions? May mga questions? Please. Again, kung may mga follow-up questions, ako nga pala, be reminded, yatawag niyo ko sensei, but I think ang aking love strike ay sa rules na tawag sa senpai. So you feel to call me senpai. Back then, 10 years ago, nung ako po ay nagkakagal kasi, I think the rule namin doon, ang honorary black belt ay senpai, and ang full-fledged black belt ay sensei. So ever since I was teaching, so we do not call it sensei. But I think bago mo na yun na, secondary black belt, pero dapat senpai kasi yung senpai kaya lalabanan. Sa labas, kaya dito. Pagbigyan natin. Anyway, para special for rules involving na lang, para lang yung time of the so it's been yun lang, if there's no more questions, sige, closing tayo, balik na sa pila, sa isa. Seven good ka. Kayo mag-big parito. Seven, you're so far. Bro. Mga bago sa isa, good lang. Yung face